So hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, magsasagot lang ako actually ng comment. And gagamitin ko na din tong pagkakataon na makapag-share or makapagbigay ng information about sa eBay. So ito yung gusto ko, yung magsasagot ako ng comment about sa eBay and about sa ginagawa ko para makakapag-share ako ng knowledge or yung skills na pwede nyo magamit as an eBay store manager or eBay product lister or product research. So dito guys, medyo mahaba, and thank you po dun sa nag-comment. So sabi niya, "Hi Mi, thank you sa video mo, na-inspire ako at gusto ko i-push ang pagpi-freelancer. May tanong lang ako about sa pag-create ng account sa eBay. Sana masagot niyo po." So pag mag-create ba ako ng account sa eBay, dapat ba gumamit ng VPN or any tools para makapag-create ng account? So ang sagot doon is hindi niyo po kailangan ng tools or VPN para makapag-create ng eBay account. Take note, dito ang magagawa kayo ng eBay account sa ebay.ph. So punta tayo sa ebay.ph, hindi po ebay.com ha. Yung client nyo, ebay.com or ebay.uk, pero ang gagawin yung eBay account is ebay.ph since nasa Philippines tayo. So hindi kayo makakapag-create ng account sa ebay.com dahil kailangan nyo ng address and cellphone number na based doon sa US or sa kung saan mang bansa yung client nyo. So hindi kayo makakapag-create ng account. And yung sa VPN, actually hindi ko pa na-try kasi medyo mahigpit yung eBay pagdating sa ganitong parang natitrace nila, pero hindi lang ako sure. So ang ginawa ko, meron kasi akong client, dalawa kasi yung pwede nyong gawin if meron kayong client na eBay. Like, pwede kayong bigyan ni client ng full access doon sa eBay account nila. Like, ibibigay sa inyo yung password and yung login account nila. So, yun lang yung kailangan, and i-approve lang ng client nyo para makapag-login kayo. Kasi pag matitrace kasi ng eBay na nasa Philippines kayo, so mag-i-email yung parang magno-notify yung eBay dun sa client na merong gustong mag-login, parang ganon. And then parang i-approve lang ni client yun. May ibibigay si client sa inyo na code para makapag-login kayo. Pero kung syempre, hindi natin kumbaga yung hindi lahat ng client nagbibigay ng full access pagdating dito sa eBay. So yung ibang ginagawa ng client is papagawin ka ng account kung hindi man gagamit ng tools, kasi meron pang ibang way para makapag-list kayo sa eBay gamit yung ibang tools. Pero ito munang sasagutin ko is gamit yung eBay account mismo ninyo. So since yun yung tanong nung nag-comment. So dito ang kailangan nyo lang is pumunta kayo sa ebay.ph and maggawa kayo ng account. So nag-log out lang ako dito. Wait lang, switch. Oops. So dito kayo magki-create ng account. Ebay.ph account. So i-fill out nyo lang yung mga kailangan dito, and then pag na-complete nyo na yung account, ibibigay nyo yung email na ginamit nyo dito sa dito sa wait lang guys ha. So ito guys, pag nakapag-create na kayo ng eBay account, ito na yung makikita nyo. So nandito na, meron na kayong account, ganyan. Tapos ang gagawin nyo, ibibigay nyo yung email account na ginamit nyo, yung email na ginamit nyo gamit wait lang. Ang next nyong gagawin after nyo mag-create ng account, ibibigay nyo dun sa client nyo yung email na gamit nyo sa paggawa ng or pag-create ng account dito sa eBay. And then, yun yung gagawin, ang gagawin naman ni client is
dun sa account niya. Hindi ko kasi mapakita kasi actually pwede ko siyang gawing sample dun sa account ng client ko. Bibigyan ko ng access yung sarili ko. Pero syempre para sa privacy na rin ni client. Pero for sure alam niyo ng client ninyo kung paano siya gawin. So ang gagawin niyo lang, pagkabigay nyo dun sa client nyo, yung client nyo naman is bibigyan kayo ng access gamit yung email na meron kayo, na mayroong account ng ebay.ph. So, yun lang yung gagawin ni client. Tapos, meron din doon, pipiliin ni client kung ano yung mga access na pwede mong makita. Like, yung kung entire listing ba ng ano. Dito yung makikita, wait lang. Hanapin ko ang dito kasi sa ano nyo, sa account nyo sa eBay, makikita nyo doon yung account na meron kayong access. I mean, yung account ni client, makikita nyo doon. Medyo nakalimutan ko na kasi kung paano siya gawin. Wait lang. Siguro sa account yun. Wait lang guys, nakalimutan ko na kung saan yun na makikita. Basta makikita nyo doon yung account ni client. Hindi ko na siya makita. Baka tinanggal na ako ng access ng isang client ko. Kasi nag-stop na rin kami ng pag-list eh. Team access. So ito guys, ayan. Dito pala yung sa team access yung wait lang, ibalik ko doon. So dito guys sa account nyo, ito yung makikita nyo, 'di ba? Gumawa kayo ng account. So punta lang kayo doon sa selling, tapos makikita nyo to activity, messages, tapos yung account. Dito sa account nyo, makikita nyo yung account ni client. So punta lang kayo dito sa team access. Tapos, ito yung makikita nyo na meron kayong, ayan, naka-active pa ako dito sa client ko. So, ayan, ganyan yung, i-blurred ko lang yung pangalan ni client tsaka yung, yung eBay account niya. So, ganyan yung makikita nyo guys doon sa eBay account nyo. Tapos, dito nyo makikita kung saan kayo pupunta. Ito yung mga permission na binigay niya sa akin. Create and edit drops, tapos research using ito yung tools na pwede nyong gamitin sa eBay. Tapos pwede rin ako mag-publish and mag-revise ng listing. So dito nyo makikita yung mga permissions or yung pwede nyong i-access dun sa account ni client. So ayan, yun yung ganyan lang yung ganyan lang yung access na ibibigay sa inyo ni client. I mean, ganyan kadali. Actually, lately ko na lang nalaman tong ganito dahil nga yung lahat ng mga naging client ko, binibigyan nila ako ng full access doon sa account nila sa eBay. Dito ko lang, actually, ito lang na client na to, pero matagal ko na tong client. Isa to sa mga nauna kong client nung nag-i-start ako sa freelancing. Dati kasi gumagamit kami ng Inkfrog doon sa paglilist. Tapos, may full access din ako sa eBay account niya. Tapos nag-try din kami nitong may eBay account ako, tapos binigyan lang niya ako ng access. So, naglalagin ako sa ebay.com na account. ebay.ph na account ko. Tapos pupunta lang ako dito. Tapos ma-access ko na or makakapag-list na ako. Usually naman yung ibibigay sa atin na permission ng client diyan is more on listing. So, pag magli-list kayo, ayan, dito
dito lang kayo pupunta. So, dito makikita din ni client kung kailan kayo last nag-access dun sa account niya, ganun. So, dito, diyan niya makikita yung lahat ng ginagawa mo. So, ayun, hindi nyo kailangan ng tools or VPN para makapag-access ng account ni client. So, ayun, sana nasagot ko ng maayos. Ang bilis ko magsalita. So, ang next, if may account ka na sa eBay, pwede ba siya gamitin both for practice and for work as freelancer, or need mag-create ng dummy account para makapag-practice? So, hindi nyo na po kailangan mag-create ng ibang eBay account or dummy account, dahil itong eBay account ninyo, pwede nyo na tong gamitin sa pag-list or sa pag-practice ng listing, ng pag-create ng listing. Pero syempre, hindi nyo yan gagawin dito sa account ni client. So, gagawin nyo yan dito sa mismong account ninyo. So, huwag kayo pupunta dun sa account ni client, tapos magpa-practice kayo. No. Kasi baka mamaya hindi nyo ma-delete, ganun, and biglang ma-list ni client. So, syempre, magtataka si client, bakit may ganitong listing dito? So, dito kayo gagawa ng listing or magpa-practice sa mismong account ninyo. Since nasa, eBay Philippines, pwede nyo yan, parehas na parehas yung platform. So, ganito rin yung makikita nyo dun sa ebay.com account sa client nyo. So, pwede kayo ditong mag-create ng listing. So, lagay natin women's top. Ganyan. Pwede rin kayo actually magdiretso ng, kunyari, meron kayong nakitang item sa ibang seller, pwede nyo siyang i-copy. So, ayan. Pwede ka ganyan, tapos continue mo, tapos edit mo na lang, ganon. Dito, kung ano yung condition ng item. So, dun tayo sa new with tags kasi nga practice lang naman yan. And ayan na. Diyan nyo na pwedeng gawin. Yung mga description. Yan, specific. Dito kayo maglalagay ng title. So, yung title nyo, pwede nyo baguhin pa yan. Mas maganda kung kompleto yung 80 characters. So, ayan, dyan, ito yung pwede nyong pag-practicean. Dito yung description. Pwede na rin kayo gumamit ng AI dito sa ano na to. Sa eBay. So, ayan. Ngayon, madali na lang mag-list actually sa eBay kasi pwede na kayong gumamit ng AI dun mismo sa eBay. And, so, ayan. Sana nasagot ko yung part na yun. And then, lastly, pwede ba gamitin ang same email address for creating personal eBay account and dummy account? So, salamat mi sa pagsagot. Or baka may video ka. So, ito na. Hindi nyo na kailangan, hindi nyo na kailangan gumamit or mag-create ng dummy account para mag-practice. Kasi ito na rin yung gagamitin yung account. Yung ginawa nyong ebay.ph account. Make sure nyo lang na wala kayo doon sa account ni client. So, ang lagi nyong makikita, pag nasa account kayo ni client, ayan, naka-ebay.com, ibig sabihin, pag ebay.com, andun kayo sa account ni client. So, be careful guys, kasi minsan, merong mga nangyaring ganun na siguro, actually ito yung isang client ko nagkwento sa akin, na meron siyang isang VA, na siguro, marami siyang hinahandle na client, yung items dun sa ibang client niya, na-list niya doon sa eBay ng client ko. So, pag nagtataka ngayon yung client ko na, bakit iba yung item na to? Wala naman to sa binibenta namin. So, kung marami kayong kung marami kayong client na halos na lahat eBay, ang gawin nyo, iba-ibang browser. Ganun yung ginagawa ko. Dati kasi meron akong 4 na client, tapos lahat yun sa eBay. So, magla-login ako dun sa lahat ng account na yon. So, ang ginagawa ko, meron akong yung Firefox ba yun? Tapos, sa Google, tapos, gumagamit ako ng, basta yung mga browser guys, yung Opera, yan, ginagamit ko yan. Yung isang client ko sa Opera, yung isa sa Google, yung isa sa Firefox ba? Basta yun, ganun yung ginagawa ko kasi
hindi pwede na sa dito sa Google itong lahat ng client na to, kasi pag nagkamali ako ng login, lagot na, tapos hindi ko nakita na ay isa ibang client pala to. So be careful guys, kailangan pag mag-handle kayo ng maraming client or multiple clients, kailangan ma-check nyo na, i-make sure nyo na bago kayo mag-list ng product is nandun kayo sa right client. So ayun guys, so gusto ko lang sagutin yung video na to or yung comment na to. And ayan, thank you so much sis sa pag-comment, or sis, or nag-assume ako ng sis. So wait lang. Ilagay ko na lang dito yung mo, yung comment mo. Si Yuri. So ayan, thank you so much sa comment mo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na i-share yung ganitong information about sa eBay. So sana nasagot ko yung yung tanong mo. And ayun, pasensya na kung medyo mabilis akong magsalita kasi medyo nagmamadali ang lola nyo kasi magre-review pa ako, may exam kami tomorrow. And ayan, medyo busy ako nung mga nakaraan, kaya hindi ko agad nasagot yung comment mo. So ayun, thank you so much. So yan lang muna for today's video guys, and thank you so much for watching, and see you on my next vlog. Bye! May konting lang ako, edit lang dito sa, may konting correction lang ako dito sa ebay.ph and ebay.com. So dahil sa tagal ko nang hindi hindi ko na natatry ito, ngayon ko lang nalaman na wala na pala yung ebay.ph. Kung hindi, pag i-search mo or pag pumunta ka sa ebay.ph, mare-redirect ka sa ebay.com. So kaya pala kanina nung pinapanood ko na yung video, sabi ko bakit nasa ebay.com ako? Dapat ebay.ph. So ayun, nag-research ako at ang sabi nga is wala na yung standalone na ebay.ph. So na-integrate na siya sa eBay Global Seller something. So pag mag-search ka ng ebay.ph, mare-redirect ka na sa ebay.com. Pero since itong account naman na gagawin natin is for client, for testing lang, and para sa makapag-try tayo mag-list. So hindi naman tayo magbebenta, kasi kung magbebenta tayo, ang gagawin nyo lang, since nandito yung location nyo sa Philippines, pag nasa ebay.com kayo, parang i-change nyo lang yung settings ng country kung nasaan kayo, yung location. So since nasa Philippines kayo, so i-change nyo lang dun yung location kung nasa Pilipinas kayo, para makita nyo yung mga items na nasa Pilipinas. And actually, parang good thing na din na naka-integrate na siya sa ebay.ph, since yung mga client natin is from the US, mas mapapadali tayo na mag-research ng mga items or similar items na nililist ng ng client natin. Unlike dati na pupunta ka pa talaga sa ebay.com para mag-research dun sa mga sa mga same items na binibenta ng client natin, since nasa US nga sila. So ngayon, parang feeling ko mas pinadali yung buhay natin as a freelancer, kasi hindi na natin kailangan mag-iba-iba ng ng website. Like yung account mo, meron kang account ng ebay.ph, and then kailangan mo rin pasukin yung ebay.com para dun sa hahanapin mong items. So ayun, ngayon ito na yung ebay.ph. Kaya nagtaka ako kasi dito sa nakita ko na ebay.com yung yung sa link or dun sa website. And ayun, chinek ko, nag-research nga ako sa sa Google kung bakit wala na yung ebay.ph. Kasi itong account ko na to guys, itong Meridet account na to, is ebay.ph ko siya dati. Batagal na kasi itong account na to. So, ito yung ginagamit ko dati pag dun sa client ko nga, para ma-access ko yung account niya, para makapag-list ako. So, itong account na to, yung email ko dito, ito yung binigay ko sa client para mabigyan niya ako ng access na ganito. So, ayan. Basta, guys, i-make sure nyo lang na pag magpa-practice kayo, gaya ng sinabi ko, pag magpa-practice kayo ng listing, i-make sure nyo na
wala kayo dito sa account ni client. Kasi lalo na ngayon, hindi nyo makikita. Dati kasi, dito, itong listing na to, hindi mo to talaga magagawa sa ebay.com. Dahil nga, pag makakapag-create ka ng account sa ebay.com, ng complete na pwede kang mag-list ng item, is kailangan mo ng cellphone number at yung address nga doon. Since hindi nga kaya pala sabi ko bakit dito ebay.com siya tapos pwede ako mag-list. So naka-integrate na pala siya sa global something, wait nga lang, ano ba yung sabi ni Copilot? Ayan, naka-integrate na siya sa eBay global platform. So yun, ilalagay ko na lang dito yung explanation kung bakit nga ba na wala yung ebay.com ay ebay.ph. So ayun guys, i-make sure nyo na pag mag-list kayo, lalo na pag practice, i-make sure nyo na wala kayo dun sa account ni client. So ayun lang, para safe tayo, hindi magtaka si client nyo na bakit biglang merong ibang items na hindi naman niya pinapalist. So ayun lang guys, sana naliwanawan kayo. Actually, ngayon ko lang din talaga nalaman na wala na pala nung parang last year kasi. Hindi ko lang din siguro napansin kasi pag sinearch ko kanina, nung pag-search ko yung eBay, ebay.ph, napunta agad ako sa ebay.com. So hindi ko agad napansin. Pero nung ginawa itong account ko na to talaga, ebay.ph talaga to. Itong account ko na to. So ayun, wala na nga talaga yung ebay.ph. Mapupunta ka na sa ebay.com. So ayun guys, may natutunan ako ngayon. Wala na pala yung eBay Philippines. Meron pang eBay Philippines, naka-integrate nga lang daw siya doon sa eBay global platform. So pag gusto niyo magbenta or gusto niyo maging seller sa eBay tapos based kayo sa Philippines, i-change nyo lang yung location nyo doon na nasa Pilipinas kayo para makita nyo yung mga local courier na based dito sa Philippines. So, ganun yung explanation sa Google. So, ganun lang yung gagawin. Since ito naman gumawa lang tayo ng account para sa makapag-practice ng listing. So, ayan, di na natin kailangan i-change yung location. So, ayun, sana naintindihan nyo yung sana naintindihan nyo guys yung yung explanation ko. So ayun lang, ngayon ko lang din laman. So yun guys, bye. Bye and see you in my next vlog. Bye.